Ano po yung Ah, Exodus? Ano po sana yung nga walang Exodus? Okay, yung pagtakas tama, pero mayroon pang ibang wording. Pag-alis, ayan. Francis, dito sa communion to liberty, anong meaning niyan? Saka anong spiritual slavery mo na ba't sinabing Nicolaitan and lukewarm? Pag may spiritual slavery ka ba, Nicolaitan ka na agad, saka lukewarm? Oo, same yan. Pag alipin ka sa spiritual Papa, na wait lang. Nicoluk, Okay, ikaw na mag- yan yung pipigil sa'yo ma-rapture. Tignan yung iba, may invisible spirit to, no? Takot magtanong, takot mag-focus, takot iwanan ng Diyos-Diyosan. Pag sa Diyos-Diyosan, hindi naman kailangan asikasuhin, inuuna pa. Kaya namang i-adjust, no? Hindi naman kasi emergency. Posible naman linggo-linggo na lang emergency, di ba? So, diyan tayo yung slavery o alipin. Bakit? Maraming bagay na pumipigil sa atin sa paglilingkod. So, ano yung communion to slavery? Kunin nyo yung tamang meaning ng communion, makakalaya kayo. Ano yung tamang meaning ng communion? Pakikipag-isa. Pakikipag-isa kanino? Sa Diyos, kay Kristo, sa salita. Siyempre, pag nag-manifest, kasama na yung kapatiran. Una, nagkaroon ka ng communion sa Diyos, then kay Kristo, then sa salita niya, then sa mananampalataya niya. We have fellowship with one another. If you walk in the light as He is in the light, we have fellowship one another. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Di ba communion yan? So, ang blood of Jesus Christ, type ng communion, ang pakinabang ng communion, makalaya ka. Ganun ba nangyari kay Moses? Tama. Sa panahon ni Moses, nag-communion muna sila, Passover, bago sila ginabayan ng Diyos palabas ng Egypt. So, kailangan nyo ng gabay para makalaya kayo sa Nicoluk. Ang may Nicoluk ba? Alipin. Alipin kasi may pumipigil sa iyo maging berean. May pumipigil sa iyo magtanong. Advent traditional, parang Katoliko yung traditional, di mo na kailangan magtanong, attend, kinig, tapos na. Di ba? Magising kayo, paglaban nyo, yung apakan nyo yung laman nyo. Baka struggle pa kayo, oras ng gawain, naghahanap tayo ng ibang pagkakaabalahan na hindi emergency. No? Maraming akayin sa sa DVBS. Maraming ang tamang unawa sa communion magbibigay sa'yo ng kalayaan. Kasi pakikipag-isa yan pakikipag-isa sa Diyos, pakikipag-isa kay Kristo, pakikipag-isa sa salita niya, pakikipag-isa sa mga kapatirang sumusunod sa salita. Yan. Opo po, ano po yung ibig sabihin niyo po dito sa infanticide to Moses? Infanticide, pinapatay yung mga sanggol. So, pwede kayo hanap picture ng sanggol. No? Ang pinapatay na sanggol, sa panahon ni Moses, baby pa si Moses, naligtas si Moses sa pagpatay ng sanggol. Bakit ko binanggit yung infanticide? Alipin kasi sila sa Egypt natakot yung mga Egyptian na sobrang dami nila. Kaya binabawasan nila yung population, abortion. So, ano yung type ng infanticide? Yung anak natin. Kung tayo'y alipin, yung anak natin mapupuruhan. Di ba yung death angel sa Passover, mapapatay yung panganay? So, ang infanticide, type din sa atin. Habang alipin tayo sa Egypt,
Ibig sabihin, alipin ka ng traditional. Alipin ka ng dati mong gawi. Alipin ka ng hindi berean. Alipin ka ng nikuluk. Yung anak mo madadamay. So, hindi, yung magulang, medyo seryoso pa. Pero yung anak, hindi. Kasi hindi na naturuan ng PTA, no? Yung communion. Pwede rin type sa LCM yung infanticide kasi yung nag-LCM na walang planong maglingkod sa Diyos, nagkaka-baby, pero yung baby makukurap, mapapahamak. Yung iba, walang plano rin magpamilya. Malalang LCM na yan. Kaya, i-abort nila. Okay. Francis, regarding dun sa God's timing, bakit hinayaan pa ng Diyos na umabot ng 400 years yung mga tao niya bago ma-freed? Parang bakit sa time pa ni Moses, si Pharaoh din ba tinulungan ng Diyos para mag-prosper yung Egypt? Kasi 'di ba, kung tutuusin, pwede namang hindi magtagutom sa panahon ni Joseph eh. Pero bakit nilagay si Joseph sa Egypt para yung Egypt yung makaligtas, 'di ba? Yung tulong ng Egyptian, type yan sa sanlibutan. Anong type sa sanlibutan? 'Di ba, nagtatrabaho rin tayo, nag-aaral din tayo. Nakakatulong din ang sanlibutan sa atin. Pero ang target natin, makapaglingkod sa Diyos. So nagamit ng Diyos yung Egypt para matupad yung kalooban niya. Maligtas yung pamilya na chosen people niya. So, yung mga type and shadow, yung mga mensahe para sa atin. So, sa umpisa, hindi pa sila inalipin. Isang pamilya lang sila eh. Inalipin na sila nung naging malaking bansa na sila. Nung nag-multiply na sila, naging malaking bansa sila, sabihin natin, yung lumipat sa Egypt ay isang barangay, no? Yung pamilya. Ngayon, isang barangay, naging isang malaking bansa after 400 years. Kaya inaalipin na sila. Kaya may topic tayong anti-Semitism, di ba? Pero ang topic natin yung slavery to freedom eh. So ano yung tulong, bakit kailangan ng Diyos na ipangyari pa yan? Unawain nyo sa umpisa, hindi masama ang turing. Tumutulong pa. So kung may type ba sa buhay Kristiyano na yung bagay sa mundo ay nakatulong? Gumagamit nga tayong technology ng Facebook eh, di ba? Bukod sa technology, yung pag-aaral, history, bukod sa history, yung mga sa buhay. Minsan, unbeliever nakakatulong sa atin, hindi nyo maalam yan. Ginagamit ng Diyos yung unbeliever, tumulong sa atin. Maraming type. Kasi pag hindi mo nakita yung type, parang ayaw mo na umalis sa Egypt. Tignan mo to. May mga kapatiran, ayaw na umalis sa traditional. Ayaw na umalis doon sa Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Pag sa yung Diyos-Diyosan is hindi na rebulto yan ha. Priority na yan. So, hindi masama mag-aral, magtrabaho, magluto, kumain. Ang masama, yung mga bagay na yan, ayaw na umalis sa Egypt. Stepping stone lang yan eh. Pinaintulutan ng Diyos, meron kanyan. Ang target siya, hindi pansarili nyo. So yung 400 years, ang original target, makaligtas sila sa gutom. Pero ngayon, malakas na bayan na sila, alipin na sila. May dadalin sila ng Diyos sa lupain ng milk and honey, gatas at pukyutan. Francis, may dagdag ako doon. Di ba dahil
pwede ding nakasanayan na kasi ng mga ng mga Israelita yung pamumuhay sa Egypt. Parang naging kampante na sila dun sa pamumuhay nila kaya nagstay din sila for 400 years. Kasi pwede naman silang umalis nung 10 years pa lang, 20 years, pero nagstay sila hanggang 400 years eh. Diba? Oo nga, oo Eh nga. ilang taon lang naman yung taggutom. Tama, tama. So ganito yun. Naging kampante to the point may bumubulong laban kay Moses. Balik na tayo sa Egypt, may makain pa tayo doon. Dito, mamatay tayo sa gutom. O i-type natin yan sa spiritual. Minsan, nakalabas na tayo, bumabalik pa tayo. Di ba? So, yan yung mga backslide. Kung di man backslide, nagtatampo. Pareho na rin sa backslide yung nagtatampo. Maraming bagay, no? Para bumalik. Hindi necessarily worldly ka lang. Pwedeng bumalik ka sa pagka-Nicoluk. Dati, Berean. Actually, yung mga churches ngayon na Nicoluk, maaaring Berean sila dati. Sincero sila dati. Ngayon, parang organizational na sila. So, dati si Martin Luther, kahit nga si Felix Manalo dati, baka nagsasaliksik yan eh. Pero ano yung naitayo? Naging Egypt, no? Bumalik sa pagka-Nicoluk. So, hindi lang yan worldly na bagay, kahit Diyos-Diyosan na bagay, spiritual na Diyos-Diyosan. So, tignan mo, gumawa sila ng guyang baka na ginto. So, namimiss nila yung dati. Ito nila ulitin yung ginagawa nila dati. Ang nangyari, di ba, diyan sa mga Egyptian, nung yung mga Israelita, dinala sila ni Kwan dahil kay Joseph, di ba? Kumbaga, si Joseph kinikilala. Pero habang tumatakbo yung Panginoon, nang wala si Joseph, parang ang nangyari sa kanila, deteriorate, no? Parang wala na nag-guide sa kanila o nahilaw yung mga na lukewarm na yung mga Israelita. Ano yata mga kapatid ni Joseph ba? Yung mga yung mga descendants na nila o ni Jacob. Bakit sinabi mong wala si Joseph? Dahil patay na si Joseph. Oo, nung namatay si Joseph, parang kumbaga wala na ng guide or hindi na nagtuloy-tuloy yung legacy nila. Hindi, ang purpose ng Diyos, may kasunod na guide. May kasunod na guide. Kung matigas ang ulo mo sa kasunod na guide, yan ang problema. Sino yung kasunod na guide nila? Si Moses na. Yung pinagsimulan ng communion natin. No? Si Moses na yung kasunod na guide. Dati guide si Jacob, then si Joseph. Sino yung kasunod ni Joseph? O yung mga patriarka. Ngayon, alipin na sila. Kailangan, parang Shem to Abraham yan eh. Yung talon kay Moses. Yung dealing talon kay Moses. So, yung dealing talon kay Moses, kailangan sundan natin ngayon ang present truth. O dati Kristiyano tayo, nasa denomination tayo. May abot tayong traditional na unawa. Kung dumating yung Moses na present truth, sundan nyo yung instruction ng present truth para maka-communion kayo ng tama, maka-exodus kayo pagkatapos ng communion. Yung hindi nag-communion ng tama, hindi makakasama dahil may pinatay ang Diyos sa kanila. Di ba? So yung nag-communion ng tama, yun makakaalis ng matiwasay. Yung iba, iiyak. Namatayan eh. So, ang instruction, ano yung Moses natin ngayon na present truth? Yan yung present instruction. Meron bang mga mensahe ngayon na pinapagawa na hindi pa masyadong abot dati? Meron. Kailan lumakad ka sa dagdag na liwanag? Kung di ka lumakad sa dagdag na liwanag, nakakahon ang paniwala mo. Dito lang ako, hindi ko na kailangan yung next instruction. Hindi ko na kailangan yung update, upgrade, adjustment.
Yung kung ano yung alam ko, makaka-rapture na sa akin yan. Mali. Ayan yung mga kaya merong naiwan sa ilang, yung si Korah mismo. Sons of Korah nagsisi eh. Si Korah mismo lumaban kay Moses, no? Bakit? Ikaw lang ba dapat sundin? Yan. So, pagiging berean ang tumbok nito. So, ang tamang communion ay pagiging berean kasi doon kami communion sa Diyos eh. So, may spiritual communion, may literal communion. Yung literal communion, type sa spiritual communion. Kaya yan ang mensahe natin dito. Nakalaya ka na ba sa pagkaalipin? Ngayon, check mo, tama ba yung communion mo? Pag sinayin kong communion, yung spiritual communion ba, tama? O alam mo lang mga nakakahon. Kunwari, nagawa na to, ayaw ko muna pagtanggap ng new instruction para maka-enjoy muna sa sanlibutan. O, wala kang tamang communion kasi hindi ka sincero na umabante. Mauna kayo magliliwaliw muna kami. Ay nako, pag sobrang layo na, hindi ka na hirap na maghahabol. Naranasan ko na yan naiwan ako sa lakad. Ang layo-layo nila, tinakbo ko. Oh. So, huwag kayo magpatumpik-tumpik. Huwag kayo magpaiwan-iwan. Parang ano yung next instruction? Oh? Huwag nyo sadyain na maging maiwan sa rapture. Many that are first shall be last. Many that are last shall be first. Sabi, may nagsisikap dyan. Okay? Ang pagkakaiba ng foolish sa wise, nag-delay yung foolish eh. Naiwan sa rapture, nag-delay lang sila maging berean. Yung iba, yung wise virgin, na maaga naging berean. Sabihin, yung Diyos-Diyosan natin ngayon, hindi rebulto ha. Diyos-Diyosan natin ngayon, pagdating sa sanlibutan, masinop tayo, magalang tayo. May values tayo. Pagdating sa spiritual, sasadyain natin, kunwari wala tayo. Kunwari may emergency. Okay, nakita nyo itong tracks? Ito yung slavery to freedom. Mga type dito, yan yung paano nyo yung literal na communion ay nakita nyo yung type sa spiritual, makalaya kayo. So, ang literal na communion Moses, nakalaya sila, pinaalis na sila, nag-exodus na sila. Tayo ba, nag-exodus na ba tayo? Sa end time, may tinatawag na third exodus. Yung tinutukoy niya yung kay Barba na. Kay Barba na nga. Yung third exodus, ang unang exodus daw ay yung sa Egypt. Moses. Pangalawa, tapos yung lumabas sa denominasyon. Pangatlo yung rapture. So, yung pangalawa ay si Kristo, no? So, ngayon, yan ay term lang nila na hindi masama. So, tayo, kaya ba natin ma-exodus? Nag-exodus na ba tayo? O maraming gusto magpaiwan? Di ba? Namimiss. Ako dito, kung mapaalis ako rito, parang alam ko may katapusan ng oras ko rito. Ganyan ba yung damdamin nyo sa mundo? O parang ito yung damdamin ng worldly, sabihin ko sa inyo worldly. Hindi nyo iniisip may katapusan ng buhay nyo. Hindi nyo iniisip may katapusan ng kaligayahan nyo. At hindi nyo iniisip may darating na salot at hatol. Parang lahat happy, yehey. Huwag muna tayo magseryoso. Yung mga, mga lasinggo. Term ni Pastor Villagonsa. One day millionaire, 1 month bankrupt. Only frogs drink water. Ako narinig yun. Happy tayo. Kalimutan na. Di ba yung mga nagpagod sa trabaho, gusto mo na maglibang-libang, punta tayo sa bar, punta tayo sa disco, punta tayo sa sine, punta tayo sa Cape Cod concert, mag-mall tayo, kain tayo sa labas. Sabi ko nga kung yung mga hindi naman samang libang, pero kasunod na siya ng priority na libang. Kung nauna mo yung Panginoon, walang masama mag-enjoy dyan. Ang masama, nag-enjoy ka niyan, kinalimutan mo yung Panginoon. Dapat una yung Panginoon sa puso mo. So kahit pala yung mga inosenteng bagay, pwede maging Diyos-Diyosan. Okay, busy ako. Sincero tayo na sumabay tayo sa Exodus.
gawin natin yung communion na tama. Of course, may spiritual na communion, may literal na communion tayong tinutupad. Bakit pala natin kailangan tuparin? Kasi nakasulat sa Bible. Pangalawa, maraming pinapakitang tipo at larawan ng Diyos. Ito na yan. So when you think of Exodus, think of galing siya sa communion. Hindi ka makaka-Exodus kung... Since naghugas ng kamay si Pilato before utusan na parusahan si Jesus, consider ba na wala siyang kasalanan doon? Yung hugas kamay, type yan ng pangangatwiran natin. So, marami tayong dahilan eh. Para inosente tayo. Guilty ka ba o hindi? Kung guilty ka, aminin mo. Kesa hugas kamay ka. Yung hugas kamay, yan ang pwede ko i-describe dun sa isang pastor na nang hawa sa iba, tas isip niya wala siyang ginawang masama. Bakit? Naghugas kamay siya. Ayaw niya aminin, siya yung dahilan, kaya ayaw magbalik ng pera yung tao. Kaya sa sobrang yaman niya, dapat sagutin niya eh, bilang sinseridad. So yung hugas kamay, parang i-absuelto mo sarili mo, pero guilty ka talaga. Okay? Guilty si Pilato sa pagkamatay ni Kristo dahil Hinayaan pa rin niya na mapako sa krus si Kristo. Hindi siya naging patas. Pinagbigyan niya yung mga tao. Natakot si Pilato. Natakot si Pilato dahil pagka hindi niya sinunod yung mga tao, pwedeng siya yung mababa dun sa niya. plano nga ng Diyos. May aral din sa atin yan. Parang gusto natin i-please yung tao kaysa i-please yung Diyos. Kasi sabi sa akin ng pastor, pag ni-review ko siya, baka magalit sa akin eh. Sabi, mayaman na yung pastor, yung mayamang pang naakay niya sa akin, takot siyang i-review. Kasi baka magalit sa kanya. Si Pilato, takot nga doon sa mga tao. Pero balik tayo sa tamang katapat ng hugas. Ano yung tamang hindi paghugas ng kamay? Siyempre, aakuin niya, di ba? Ano yung ako niya? Yung sagot ni Berna kasi, yung sumunod siya sa tao, pinapakot niya si Kristo, hindi siya patas. Actually, gusto nga niya palayain. Si Pilato, mamamatay tao yan. Walang habag yan. So, sabi ko sa broadcast, bigla siyang natakot. Kasi pag may supernatural omen-omen. Yung asawa niya may omen-omen. So, naging patas siya dyan. Gusto niya palayain. Naipit ang kamay niya. Kinagugas siya ng kamay. Siyempre, hugas kamay niya, sariling unawa yan eh. Sariling diskarte yan eh. Marami tayong sariling dahilan eh. Uy, talagang busy ko. Hindi niya napansin. Linggo-linggo na lang. Hindi na nagbabago bayon niya. Hindi siya sincere. Hindi lang niya napansin sarili niya. Di ba? Ayaw niya reckoning. Ayaw niya pag-usapan yan. Umiiwas siya. Kung naintindihan ni Pilato, hindi siya magugas ng kamay. Kasi aakuin niya, ako ang pumatay kay Kristo. Pero kalooban ng Diyos yan. Nakinig siya sa mga hearsay. Nakinig siya sa hearsay. Alam mo yung mensahe ko sa communion, bakit iinom natin yung dugo at kakainin yung kanyang laman? Yun ang sagot. Kasi, tingnan mo, ininom nung babaeng patotot yung dugo ng mga banal. Ay, hindi ako pumatay kay Kristo Parang yan ang isip Pilato. Ang last clue, Isaiah 53 verse 4. Basahin nyo lang yung talatang yan. Hindi siya nangyayari sa prophecy. Alam na niya yung prophecy. Hindi. Kanta pa ng power praise. Namamatay talaga siya para sa tao. Mga peripheral yan. Ang kanta ni Power Praise, namatay siya dahil sa iyo. Ako, hindi ko maalala yung tono. Si Pilato, yung hugas kamay niya, maling katwiran.
Kasi akala niya, katulad din ng akala ni Judas, sila ay nagpahamak kay Kristo. Hindi. Ang Diyos ang talagang nagplanong mamatay si Kristo. Pero, ang kailangan natin gawin, ang utang natin sa Diyos, lahat ng tao, lahat ng tao, kaya laban na to sa Deist, Buddhist, Muslim, Hudyo, kailangan natin ang akuin, ang kinin, tayo ang pumatay sa Kanya. Pinatay siya ng Diyos dahil sa atin. Isaiah 53 verse 4. Ibig sabihin, ang malalim na revelation dyan, ang buong mundo nag-exist lang dahil kay Jesus Christ. Pag hindi mo itinuring na ikaw ang dahilan kaya siya napako sa krus, dahil mahal ka niya, nakakayak sabihin mahal ka niya, maghugas ka ng kamay. Uy, Kasi hindi naman nila alam ni Pilato yan pag ano siya. So, hindi abot ni Pilato yan. Kaya naghugas siya ng kamay kasi hindi niya abot yan. Na kailangan niyang mamatay para sa lahat. Kaya kahit anong pigil ni Kaya Pilato, sabi hindi mo, niya mapigilan anong na mali mamatay ni si Kristo. Pilato? Hindi nga niya alam yan. Paano niya malalaman ng bagay na mali kung hindi niya alam na mali yun? Yung pigil ni Pilato na mamatay si Kristo, parang si Judas na ayaw niyang mamatay si Kristo. Paano mo masasabing mali ka kung hindi mo alam na mali ka? Hindi, si Pilato din niya alam. Hindi niya nga alam eh. Kaya nga, mangmang tayo Sabi sa dati. Bible, hindi ka i-judge kung dun sa hindi mo na Sister Berna, inabot. huwag ka muna magalit kung si Pilato hindi pa niya abot. Pwede naman niya abutin later eh. Ibig sabihin, yung ginawa ni Pilato, type lang ng kamangmangan natin. Marami tayong katwiran. So, Ibig hindi sabihin, lang naman ako kay Kristo ha. Ibig sabihin, Marami pinapakita tayong sa atin katwiran yun. na mali. Bear Francis. Anong mali ni Pilato? So, pinapakita So, hindi sa lang atin tungkol yun. kay Kristo. Bear Francis, pinapakita sa atin yun para maging type and shadow yung mga nangyari kay Pilato, ganon. O, yung nangyari kay Pilato, parang nangyari sa tao sa sanlibutan na hindi namatay si Kristo para sa kanila. Kasi ang tingin, nang nakikita lang na literal na patay, para kang kriminal, parang si Judas nga. So ngayon, abante na tayo, sa parallel type na tayo. Yung hugas kamay ni Pilato, type sa sariling katwiran. Kasi ang katwiran niya, kawawa naman, hindi ko mapigilan ng pagpalaya kay Kristo. No? So akala niya yung omen sa kanya ay, baka yung Diablo kasama sa omen. Bakit? Huwag mo siyang papatay, sabi ng asawa. Di ba? Baka yung Diablo ang may gusto, huwag siyang ipapatay. Pinahintulutan din ng Diyos yan. So ganito yun. Iparallel natin, hindi na yung tungkol kay Kristo. Pero yung tungkol lang kay Kristo, existential question yan, alam niyo ba yan? Bago tayo pumunta sa ibang type na marapit tayong katwiran, sariling diskarte. Yung existential question, bakit ka nabubuhay sa mundo? Tingnan nyo, magulang at anak, hindi lang anak ha, magulang at anak. Ang purpose lang makalupa. Wala silang target na lumalim sa revelation o mapaglingkuran yung eksaktong pinapagawa ng Diyos. Ang target lang, mag-graduate, kumita, magpamilya, ganun lang. O mamasyal. Tingnan mo yung target ng karamihan. Sa sayong karamihan, yung hindi interesado sa hukom, hindi interesado lumalim, hindi interesado, hindi nagsisikap. Bakit hindi sila nagsisikap? Kasi hindi na kailangan. So maraming tao sa mundo, hindi ko na kailangan na ako'y pumatay. Ibig sabihin, hindi nila kailangan abutin yan. So, ang abot nila, mababaw. So, katwiran lang, mababaw. Ay, hindi ako nagpapatay, Kaya hugas kamay. Kung hindi ikaw nagpapatay, sabi nga ni Kristo, wala kang bahagi sa akin. Kung hindi ko hugas ng paa nyo, wala kayong bahagi sa akin. Kinangin ng aking laman, ininom aking dugo, wala kayong bahagi sa akin. So, yan yung, existential? Justification din yan Pag wala yan sa puso nyo, check nyo yung mga puso ng check nyo yung puso ng pamilya nyo. Una, sarili nyo muna. Kayo ang magulang check nyo yung puso nyo. Gusto nyo ba umabante o saka na? Sincero ba kayo? Yan. Di labanan nyo. Labanan nyo yung serpente sa laman nyo. Labanan nyo yung maling puso nyo. May maling puso tayo Ngayon, ang existential question, kung nasa puso nyo, seryoso kayo.
O iparallel ko na. So hindi lang yung katwiran ni Pilato na nagigilty siya na pinapatay niya si Kristo, no? O hindi niya niligtas si Kristo. Hindi niya maligtas si Kristo. Tayo rin maraming sariling katwiran sa ibang bagay. Kunwari, kaya natin gawin, ayaw natin gawin. Sinadya lang natin, dami nating ibang dahilan. Pinagtatakpan natin ng ibang dahilan. O yan ang type ni Pilato, hugas kamay. Okay? So dapat, alam natin, sincero ba tayo dyan o hindi? Okay? Sinadya ba natin o hindi? Yan yung tanong dati. Yung Israel, na-captive sila and naging slaves ng ilang taon, ay ilang beses. Then naging free sila ulit. Sa atin ba, ang spiritual slavery ay posibleng maulit kahit naging free na tayo? O kasi baby ka pa eh. May on and off, no? Nagtatagumpay ka, tapos biglang titigil. Ito, maganda malaman nyo to. Alam nyo ba, karamihan sa atin pag nakaramdam ng tagumpay, nakaranas ng tagumpay, nakaabang yung diablo para ipa-relax ka. Agree ba kayo? Observe nyo lang. Di ba? Tama? So, kailangan bantay sarado kayo. Tuwing may tagumpay, alam nyo sundan. Sa gera, o sa boxing, na groggy mo na, kailangan i-kombinasyon mo, knockout. So dito sa spiritual na gera, pag merong kang tagumpay, huwag ka magre-relax kasi andyan lang yung kaaway para ihele-hele ka. Imasahe-masahe ka. Alam mo ba, naranasan ko mismo yan, yung Diablo parang hinehele-hele ako. Nung nagkaroon ng gawain sa basketball court dati, ang dami-dami, puno yung basketball court. Galing ako sa yung persecution sa dating church. Bumubulong talaga yung Diablo sa akin. Nagawa mo na. Relax ka na. Okay na. Pero sa puso ko parang may kulang. Ayan, later pinakita yung kulang, which is traditional versus progressive ministry. So yung papakinggan ko yung Diablo, wala na akong gagawin. No? Baka hindi humiwalay yung mga humiwalay. Bakit? Kasi gusto ng Diablo yung traditional ko. Kung ano yung style ni Pastor Villagomsa, hanggang doon din lang ako. Hindi na ako aabante. Di ba? Yung iba, hindi na umabante. Dumami sila, dumami ang end time. Pero maraming inuulit-ulit lang yung dating revelation. So, nung humakbang ako rito, ay marami na akong na-encounter na paninira. Mga pagsubok. So, kung kayo gagawa ng tama, asahan nyo, mas mahirap. Minsan sasabihin nyo, ito ba yung tama? Ba't ang hirap? Kasi yan ang tama, kaya mahirap. Kasi yung Diablo, hinaharang ka. May pagkaberya naman para patunayan kung tama itong hakbang na to eh. Tama ba na kailangan hindi lang makinig, kailangan itanong bulong, kailangan may pabasa pamilya. Tama ba na kailangan mag-assert ang magulang? Tama ba yung bakanteng oras papasok dyan ng kaaway? Marami, di ba? Biblical ba yung offensive tsaka defensive? Yung communion, ano yung tamang communion? Mahalaga ba kung tama yan o mali? Yung iba, alam pakialam dahil kailangan galing sa missionary na sa kasi naman hiniwala eh. So, kung ikaw ay Bible-based, hindi kung kanino galing. Titingnan mo kung maliwanag sa Bible. Di ba? Di ba sa panahon kasi ni Pilato, hindi naman pwede na palayaan niya si Kristo base lang sa panaginip ng kanyang asawa. Yung iba, maraming kumukontra sa kanya, parang iyon na yung pinaka-ebidensya. Kumbaga naipit siya sa dalawa. Ang tanong ko, kasalanan ba ni Pilato yung bagay na yun? Kasi sabi nga ni Kristo di ba sabi ni Pilato, pwede kitang palayain. Pero sabi ni Kristo sa kanya, wala kang magagawa dahil mas makapangyarihan ang dala sa akin dito. Ngayon ang tanong ko, kasalanan ba ni Pilato yun? Hindi kasalanan ipapatay si Kristo. Ang kasalanan nga hindi ipapatay. Di ba sabi ni Pedro, malayo nawa mangyari sa iyo yan, Panginoon.
minsan sa mata natin maganda, hindi mo alam, lumalabang ka na sa kalooban ng Diyos eh. Di ba? Minsan sa mata ng yung King Zedekiah, maganda makalaya sa Babylonia. Pero hindi yan ang instruction ng Diyos eh. Sumunod ka sa Babylonia. May mga bagay, akala natin maganda. Oh. Yung pala, sariling diskarte. No? So, anong kasalanan ni Pilato? Alamin niya bakit. Akala ni Pilato, ang kasalanan niya, hindi niya napigilan ng pagpatay kay Kristo. Yan, kaya nga siya nagugas ng kamay. So yung maling akala, maling revelation, sariling diskarte yan. So wag tayo magmaling akala. Marami tayong katwiran na mali eh. Isubmit na, sa pagkabereyan, kung malalaman mo mali yan o tama. Huwag ka umiwas. Huwag ka mag-emosyon. Magpakumbaba ka. Wag mo alagaan ang pride mo. Katulad ni Kristo na nagpasugat, o pabugbog mo yung pride mo. Ipahagupit mo sa mga kawal. Ipako mo sa cross yung pride mo. So, yung pride natin, yan ang pumipigil na aminin, ito'y tama. Yung pride natin ang pumipigil sa pagkabereyan natin kasi may mga bagay na ayaw ng laman natin. 'Di ba? Yan ay nikulok, 'di ba? So, para maapaka mo yan, mapatay mo yan, maipako mo sa krus yung nikulok na yan, magpakumbaba ka. Madali naman patunayan eh. Ang problema sa iba, umiiwas na lang, ayaw niya lang tignan. Eh, puro ka lang kwento, wala ka naman talata. O, palusot lang yan. Bawal magkwento. O, naghanap ka lang ng butas para hindi makinig. Di ba? So, ganito. Marami tayong katwiran. Yung mga Niko, maraming katwiran. Yung mga Luke, yung maraming katwiran. Katwiran ng Luke, mga trabaho yan, mga school yan, kung ano-ano pa. Sakit yan. O sakit na ipin. Yung Niko, ang katwiran niyan, pag kailangan umiwas, wag magberean. Ang Luke, hindi man tutol maging berean, pero ang daming dahilan na carnal. So, itong mga dahilan na to, ito yung pumipigil sa atin, makausad. O, yung pride, ay magpaganiko yan. So, kung inapakan natin ang pride natin, bilang berean kasi, kahit na hindi yan ang kinampihan ng laman mo, nakita mo mali, nagpakorek ka eh. O, parang nilunok mo yung pride mo, nagpakorek ka. No? Pag nagpakorek ka, yan yung pagkaberean, makakausad ka. So, punta tayo kay Pilato. Ang kasalanan ni Pilato, gumawa siya ng sariling version. Ang sariling version, dapat di ko pinapatay. Katulad ni Judas. Akala ni Judas, nakapahamak siya ng tao. Di ba? Mga daya ng diablo yan. Sabi ni Pedro, malayo nawa, mamatay ka. Ganyan din ang isip ng mga Hudyo ngayon. Ang propeta dapat hindi napatay. Ganyan yung isip ng Muslim ngayon. Halos pare-pareho sila, no? So, bilang berean, ay oo nga pala, tinurungan ni Kristo kailangan mamatay. May talata pa. So, di ba sabi sa Lucas nung nabuhay na siya, pinakita ni Kristo sa kanila, dapat nga siyang mapatay. Hindi sila nakikinig. Papaulit-ulit na sinasabi ni Kristo, tapos nung narinig ni Pedro, lalabanan pa siya. Hindi sila nakikinig. So mga kapatid, kung di kayo masyado sumagot na kayo para makinig kayo. Oh, pag di pa, dali-dali lang magtanong, uulitin nyo lang yung outline, isang outline, tapos part ng outline, tapos sasabihin, ano yun? Paano yun? Diba? Pati yan tinatamad pa kayong gawin. Emergency ang kaluluwan nyo ngayon. Emergency ang pamilya nyo yun. Huwag nyo ituring na hindi yan kasing emergency ng na-COVID. Dapat higit pa sa COVID, higit pa sa walang makain, higit pa sa sa walang kuryente. Ganyan ka emergency, higit pa sa na-ICU. Ganyan ang dapat naturing sa emergency na to. So sana na kayo, magpakumbaba na kayo. Masama ba gumawa ng tanong? Baka may doktrina tayo sa puso, bawal sumunod. Maling doktrina yon. Kasi doon sa school, sumusunod ka eh.
Hindi ka pa graduate, hindi mo pwede pilitin teacher. Hindi yan ang style ko. Kanya-kanyang style tayo. Hindi kailangan mo sumunod muna sa teacher. Sumunod ka muna sa police. Sumunod ka muna sa LTO. Sumunod ka muna sa, di ba? Sa ospital. Sumunod ka muna sa mall. Hindi, bawal po dito, ma'am. Ganyan yung aso. Ganyan. So, sumunod muna tayo. Kung estudyante muna tayo. Okay? Ano po yung death angel? Pinadala ng Diyos para patay ng firstborn. Pero pag hindi ka sumunod sa communion, pero pag sumunod ka sa communion, hindi papatay ng firstborn mo. So parang panala nandyan eh. Marunong ka ba sumunod sa instruction? Para hindi mapatay ang anak. Ang same mapatay ang anak, type niya ay, ma-worldly, ma-impyerno, malik of fire. No? Lumang revelation yan, no 2000s, anong year? 2006 pa yata. 2004, 2005 pa yan. Pag hindi nyo pinansin ang type ng communion, yung Passover, yung malalim yung Passover, may broadcast yata ako niyan eh. Sana mapakinggan nyo. Kailan nyo pakinggan, communion tayo, no? Ang daming ang topic sa communion, hindi lang naging tracks yan eh. Marami tayong video at audio related sa communion, pero hindi lang naging tracks. Yung tracks nga lang, yung nagawa na, sobrang dami rin eh. Walang nagre-review. So, kailangan i-review nyo na. Itong mga video, kailangan mapanood nyo na rin. Yung Passover, maraming type. Pag hindi nyo nakuha, ang type niyan may kinalaman sa freedom, slavery to freedom. Passover din ang ibig sabihin niyan. So, yung death angel, may kinalaman dyan. Napakaraming type. Hindi ko na maisa-isa. Sana magkaroon kayo ng oras talagang kung whether officially 10 or PTA, no? Pag tinuring na officially 10, di parang progressive, gusto niyo ituro sa iba. Kung sabi PTA, tuturo din sa iba. Yung nangyaring history. Pero may type and shadow din yan. Mangyari yan sa Book of Revelation. May spiritualize ba yan? Meron din, pero masyadong mahaba para isa-isahin. So, pasadang mabilis yan. Papakita. So, kasi itong letter B, hindi tayo magtatagal sa type. Papakita lang natin paano sila nakalabas sa Egypt. Bago sila nakalabas, dumating muna yung plagues, dumating muna yung angel, death angel, nagkaroon muna sila ng communion, Passover meal, no? So, saka sila nakalabas. So, ibig sabihin, bago ka mag-communion, may salot na darating, may death angel. Siyempre, hindi kasama ang Israel sa na-plagues. Ang Egypt ang na-plague. Pero, maliit lang yun para sa mamatay ang anak. Ang plagues, pwede i-type ng literal sa tao, pwede i-type ng spiritual. Pero ang pinakamaganda, spiritual. Kasi, kung literal ang tinignan, no, di parang prosperity gospel, di ba? I-rebuke ng Diyos ang devourer sa inyo, ang maninira sa inyo. Diba? Sabihin, ang mensahe nila puro blessing. Maapaw yung tao. So, pwede mo i-type yan sa literal, pero hindi literal ang habol ng Diyos, spiritual. Ano yung spiritual? Ito yung spiritual. Mayaman ka, masaya ka. Pero spiritually, katulad mo yung Ehipsyo. Spiritually, yung anak mo namamatay. Pinapatay ng demonyong anghel. Spiritually, wala kayong communion sa Diyos. Spiritually, hindi pa kayo makalabas sa Egypt. So, yung plagues, spiritually hindi literally. Ang kaluluwa nyo ay nagdurusa. Ang kaluluwa nyo ay nagdarahop. Ang kaluluwa nyo miserable. Masaya nga kayo, pero panglimot lang yan eh. Ang cute ng ni actor, ang cute ni idol, ganyan. Ang saya mag-dance, ganyan. Yung lahat ng libangan ng mundo, para lang malimutan mo yan eh. Pero yung mayaman sa impyerno, anong nangyari? Nawala na yung libangan, naramdaman na niya puro apoy. Pero kung maramdaman mo yung apoy maaga, ibig sabihin, nakita mo yung 10 plagues, then death angel, nakita mo yung pangangailangan spiritual.
Sabihin, hindi lang Israelita na kailangan yan, kahit Egyptio eh. Pero yung taga-Egypt, bulag. Di ba? So, pag ikaw ay spiritually Israelita, exempted ka dapat. Bakit sila exempted? Kasi nakakasana silang umalis eh. Pero bago sila umalis, kailangan mangyari mo na yan. So, yan letter B. Maraming type pero literal history mo na. Pero pwede tayong spiritual type. Kailan makita mo yung salot, spiritual na salot sa buhay mo, sa pamilya mo. Kailan makita mo yung death angel sa anak mo. Kailan makita mo yung Passover meal na instruction para ka maka-exodus. Yung exodus, yan na yung walking in the light. So lalabas kayo sa Ehipto ng mundong ito. Lalabas kayo sa worldliness ng mundong ito. Hello po. Sa panahon po natin ngayon, ano po yung angel of death? Kasasabi ko lang kanina, pwede dagdagan ko ng detalye. Pag ikaw matigas ang ulo, patay ang anak mo. O ano yung matigas ulo na magulang? Ang angel of death. Ayaw nyo pabasa, ayaw nyo hukom. Progressive na tayo eh. Pinahayag na to eh. Sinasadya nyo umiwas. Sinasadya nyo, saka na, busy pa kami. Yung Egyptian, ganyan na, namatay ang anak nila. Kaya naman ng Egyptian, sundin na eh. Lunukin lang nila yung pride nila. Ang tanong mo kung maliligtas yung tutol? Hindi, kung nagpadala ka, kung may power ka, hindi mo ginamit yung power mo, meron nga yan, no? May power ka ba o wala? Kasi kung may power ka, wag mong i-atras kasi pwedeng bahalang Diyos maghipo doon sa tao. Eh kung yung tao ang sinusunod mo, kunwari, ayoko pagalitan sila, baka magalit sa akin. Kaya nga. So, ganito. Pagsubok mo yan. Gusto mo ba walain dahil sa tao? O kahit magalit yung tao sa'yo, tutuloy mo pa rin yung kalooban ng Diyos. Di ba? Yan nga sagot. So, kung ikaw yung nasa pwesto para magpatupad, kalooban ng Diyos tuparin mo. Kasi, binigyan ka na nga ng Diyos ng kapangyarihan tumupad, hindi mo pa ginawa. Yan yung nakasulat sa James. Kaya mo gawin yung tama, hindi mo ginawa. Sinadya mo ba? Yan ang kasalanan. Yan din yung against sa Berean eh. Bakit? Either lukewarm o Nicolaita, no? Kaya mo gawin, sinadya mo lang, kaya mo magtanong, ayaw mo lang. Kaya mo buklatin, ayaw mo lang. Kaya mo mag-unmute, ayaw mo lang. Kaya mo pumalakpak sa Diyos, ayaw mo lang. Kaya mo mag-praise the Lord, ayaw mo lang. 'Di ba? May pride ka eh. O durugin mo yung puso mo na pride. Surrender mo sa Diyos. Kaya mo tumawag. So damay ko na kahit yung reckoning tawag, no? Kaya naman. Pero sinadya mo na walain, lahat-lahat na yan. So it doesn't matter anong level, yan. Mababaw nga malalim. Pag ang puso mo nagnikulok, titigil ka sa pag-usad. Alam mo ba may tumitigil sa disyerto? Si Korah nakasama, pero si Korah nila mo na lupa. Ibig sabihin, somewhere along the way, merong re-rebelde. So, pwedeng sumunod sa umpisa. So, huwag ka titigil. Ang leksyon dito, huwag ka titigil. He that continueth up to the end shall be saved. Ning nagawa ko na yung konti, save na ako, wala akong gagawin. Ayan, yan yung yung maling osas, no? Kasi yung batayan ng save, di ba? Ang batayan kong save, lumago ka sa word. Ngayon wala ka pang batayan, huwag ka mag-absolute save na ako. Maraming tao nag-imagine save sila, pero Nicolaita pala. Diba? Nicoluk pala. Yung anak, mamamatay sa lake of fire. Yung anak, hindi makakasama sa rapture. Yung anak, mapapariwara. Yung anak, titigas ang puso, magninikuluk. Alam mo, mga magulang, kung yung anak nyo unti-unti nagiging ganyan, dapat umiiyak na kayo. Siguro tuwang-tuwa kayo, kumikita sila, okay lang, hindi sila aktibo sa church, basta idahilan lang yung trabaho. Umiyak kayo, kasi ang naunan nyo lang yung, yung material. Kung bukas ang mata nyo, nakikita nyo sa impyerno. Sandali lang ang buhay sa mundo, tas yan lang mahalaga sa inyo. Hindi kayo nag-assert para mag-spiritual sila. Maraming kapatiran na ganyan, bakit hindi natin paliwanagan yung kapatiran natin?
Kung kaya nyo paliwanagan, hindi nyo piniliwanag. Pinahamak nyo yung buong church. Di ba? Pag sa'yo kung paliwanag, hindi kinakailangan pulpito. One-on-one. Di ba? Gaano karami sa atin ang nagaganyan? Kukonte pa lang o baka wala pa. So, mag-start na kayo. Magkanya-kanyang ampun na kayo. No? So, paano naman death angel? Kung meron tayong death angel sa literal na anak, meron tayong death angel sa spiritual na anak. So, ako sinasabi ko sa inyo, kayo magsabi din kayo sa isa't isa. Pag isa't isa, hindi nyo na literal na anak yan. Progressive ministry na yan eh. Sinasabihan nyo na yung kapatiran. Inaampun mo sila. Spiritual na anak nyo sila. Masdan mong iyong ina, masdan mong iyong anak. Spiritual yan. Hindi man literal na nanay ni John si Mary eh. Pero, mula ngayon, ampunin niya yung isa't isa. So, mula ngayon, yung anak ng iba, anak nyo. Kahit nga magulang, pwede nyong ampunin bilang anak. Ngayon, ano yung death angel? Meron ba death angel sa spiritual anak? Meron, kasi hindi, ayaw nyo sundin ng instruction eh. Ayaw nyo man lang sabihin sa kanila. Tuwing nakikita sila, ginigreet nyo pa. Ang cute ng baby, ang cute ng aso, happy birthday. Oh, ang galing ng vlog mo. Pero hindi pa word of God, no? Binubulag mo yung tao, kapatiran yan. So dapat, gisingin mo. Hindi mo naman binibira yung vlog niya. Nagpabasa na ba kayo, sis? Alam, kung ini-ignore, dapat diretsuhin ka na. Alam nyo ba, pag hindi kayo nagpabasa, sana may ibang magsabi doon. Ang anak nyo, ma-impierno. Sana may manakot na eh. Send message lang naman eh. So, dito sa atin, online o ano. By the way, kung kapwa natin yung kapatiran, nasa loob ng 2A. 2A kasi tanong eh. Paturo ka eh. Pero, pag tinuruan mo yung kapatiran, 2B yan. Nirecord mo yung kapatiran para turuan, 2B yan. So, ang 2A parang EA1. Pero pag yung EA1 na kasi tinatanungan mo, ginawa mong 2B, parang 2A na kapatiran, ginawa mong 2B rin. Okay? Yung EA1 na foreigner, pwede nyo rin gawin 2B yan eh. Ano po yung ginagawa nung Passover meal? Ang original Passover ni Moses, muna. Pwede ka mag-alak pero wala pang utos ng Diyos na alak. Okay, kay Moses, na Passover meal, kinatay na cordero of bitter herbs at may tinapay na walang libadura. Ngayon, may alak ba sila nun? Meron, pero inutos ba ng Diyos ang alak? Hindi. Parang inumin lang yung alak. So, kailan pumasok yung alak sa communion? Sa panahon ni Kristo. Dati na silang uminom ng alak. Pero yung ginamit niya yung alak, type sa dugo niya. So, tinapay at alak ang focus sa bagong tipan, hindi literal na cordero na may bitter herbs. So, ang Hudyo, yan ang focus nila. So, kung may alak ng Hudyo, hindi dahil utos ng Diyos, kailangan lang uminom. So, o kaya yung karne, kailangan may tapang tunaw. Pero, sa bagong tipan, yung alak na yung focus, tsaka yung tinapay, kasi nag-progress ang revelation. So, pwede ba tawagin Passover meal? Pwede. Pero dagdagan natin, Passover meal communion. Passover communion. Di ba communion din yung Moses? Oo, pero term lang natin yan. Para i-distinguish na may progressive revelation. Ministry ng lahat ng kapatiran, kung merong, alam mong, pag niya sumagot, may sakit yan, nanghihina yan. Obligado mo, dalhin sa taberna yan eh. Biblically yung Good Samaritan, may nabugbog, tas dinala sa taberna. Yan yung type ng lista. No? Anong kinalaman yan dito sa communion o slavery, ganyan. Yan yung tanda na nakalaya ka, di ba? Yung church natin makakalaya sa slavery kung nagtutulungan na, nagmamalasakitan na, nag-aampunan na. Gaano karami sa atin nag-aampunan? Porsyento na yan. No? Meron kasing pambulag sa mga churches ngayon. Yung traditional ministry, pambulag ng kaawayan. Makontento ka na sa abot mo. Sabihin, ala tsamba na lang kung maisip nila to, no? Ito, hindi to ala tsamba. Revelation to, doktrina to. Na ano? Kailangan mo maging progressive, kailangan mo makialam sa spiritual pangangailangan nila. So, hindi lang physical lang titignan mo. Meron pwedeng magbintang ng ganong babalik ta rin nila, no? So, sabihin nila,
O yan, namimilit na kailangan magtanong. Kaya diktador yan, kaya underslave kayo. Ang daya ng kaaway ganito. Ang tunay na kalayaan sa slavery, kaya nyo magtanong, kaya nyo maging berean, natitrain kayo, nagpapatrain talaga kayo. Yung pinipigilan magpatrain kayo kasi kalayaan yung di magpatrain, yan ang daya ng dyablo. Pero pwedeng baligtarin ng bulaang manggagawa yan, sabihin, pag kayo pinipilit gawin to, yan ay diktador, yan ay slavery. Bilang berean, timbangin natin, yan ba'y kalooban ng Diyos o hindi? Pag ikaw ay malaya kay Kristo, malaya ka, no? Alipin ka ni Kristo. Ulitin ko, kung ikaw ay malaya makapaglingkod kay Kristo, actually alipin ka ni Kristo. May mga bagay sa mundo hindi mo magawa. Wala kang kalayaan. Pero malaya ka sa dyablo. Alam mo ba yung mundo natin dalawa lang? Kasi akala nung iba, malaya sila, nasa gitna sila. Kaya merong against sa PTA natin, kasi ang tingin nila, kung gusto lang nila gawin, di ba? Walang sapilitan. So merong sariling doktrinang ganito. Ganito na rin yung eternal security ng OSAS o just you're saved by faith na not of works eh. Maniwala ka lang, wala kang gagawin. No? So, bakit siya hawig dito? Kung gusto lang nila gumawa. So walang effort. Kunwari, hindi sila nag-effort. Kahit na mas malaki ang Diyos-Diyosan nila sa sanlibutan, yung bigay nila sa Diyos ay second class, second best. Okay lang yan. Pero ang justification ganito eh. Sinikap mo your best. Hindi ka lang perfect, nagkakamali ka, pero you tried your best. Pero yung sa turo nito na hindi na napapansin, hindi na babanggit, you didn't try your best eh. You didn't try your best. Gumawa ka ng sarili mong patakaran. Kung gumawa ka ng sarili mong patakaran, either may palo ang Diyos, baka hindi maabot yung kaligtasan. Either ma-miss mo yung kaligtasan o mapalo ka ng Diyos. Paano gumawa ka ng sarili mong patakaran? Walang gitna dito eh. Kung kailan ko lang gusto sundin. Hindi mo pansin? Hindi ko na binanggit pangalan ng manggagawa, sabi ng manggagawa sa akin. Di ba, kung ano lang ang gusto kong sundin, yan ang gagawin ko. So, ang mundo natin dalawa, if we are free to serve God, hindi mo alam, you are a slave of Jesus Christ. Kasi Pablo, sabi niya, I am a prisoner of Jesus Christ. Sabi ni Pablo, mula pagkabata, binihag na ako eh. Di ba? Kung bihag ka ni Kristo, hindi ka bihag ng dyablo. Kasi, hindi ka malaya makasunod sa dyablo. No? Malaya ka makasunod kay Kristo. Patunayan natin yung bihag ng dyablo ay hindi malayang makapaglingkod. Tingnan mo, takot sumagot, takot magtanong, di ba? Hindi nyo alam, may espiritong pumipigil sa inyo. Either pride, lukewarmness, Nicolaita. Saka na yan. Siguro may sasabi ka sa puso nyo, saka na yan. Meron tayo ilang kapatiran dito na medyo may malasakit sa hukom. Talagang medyo nagsama loob. Nagsabay pa sila nung isang gabi na hindi namin matanggap. Ibig ba sabihin? Hindi lang kami nagtanong. Ang sagot ko, kung kaya mo magtanong. Ang tanong isa, di ba paramihan ba yan ang nagawa? Ang sagot ko, hindi paramihan ang nagawa. Sinisikap mo ba o sinasadya mo? Kung sinasadya mo, sa kanan, hindi pa yan emergency sa akin. Merong pumipigil sa iyong spirito. Na yung iba, umamin naman sa ibang araw eh. Inaamin ko yung laman ko eh. So, meron talagang dyablo, binibihag tayo. Ano sabi ni Pablo? Romans 7:23. May bumibihag sa akin. Sabi ni Pablo, yung laman ko, wag ko sundin yung kalayaan. Dalawa lang ang mundo natin. Walang pagitna dyan. Nandito ka sa kaliwa, nandun ka sa kanan. Bihag ka ni Kristo o bihag ka ng dyablo? Di ba? Kung bihag ka ng dyablo, hindi ka malayang maglingkod kay Kristo. Kung bihag ka ni Kristo, malaya ka maglingkod kay Kristo. Pero
Sa puso mo lang, hindi ka malayang gumawa ng gusto mo. May pumipigil sa'yo. May kumakastigo sa'yo. Di ba? Parang PTA rin, no? I see another law in my members swearing against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Yan ang dalawang mundo. Naglalaban si Pablo. Kung ayaw mo makipaglaban, nakikiisa ka sa kaaway. Labanan mo yung kaaway. Ibig sabihin, labanan mo yung laman mo. Gusto ng laman mo, walang tanong. Gusto ng laman mo, walang reckoning. Gusto ng laman mo, saka na yan. Saka ko nahabulin yung tubi nila. Hanggang pag may nangyari na dinadaya ka ng dyablo, binibihag ka ng dyablo, no? So, yung bihag ng dyablo pandaraya binibigay na false sense of security. So, yan, yung labanan ni Pablo, patunay na born again siya. So, dito tayo. Kung wala kang nararamdamang laban, ibig sabihin, nakikipagkompromiso ka muna sa kaaway. So, ang tunay na Berean, ang tunay na born again, ang tunay na convert, hindi yan habang buhay, bansot, lalago yan. Hindi yan tiyanak, anak ni Janice. 5 taon na mukhang baby pa rin. Cute lang. Di ba? Tiyanak hindi lumalaki kasi talagang demonyo ito So, pag tunay kang pinanganak muli, hindi ka habang buhay baby. Ibig sabihin, kailangan mo bantay. Tingnan mo sa sanlibutan. Hindi tayo papayag 10 taon na siya grade 1, 5 taon na siyang grade 1. Pupukpukin natin, kailangan grade 2, grade 3, grade 4, di ba? Yan yung carnal na abot ng tao. Hindi ka papayag na hanggang diyan ka lang. O ganito rin dito, spiritually. Spiritually, hindi ka papayag na may pumipigil sa'yo. Si Pablo, inamin niya may pumipigil sa kanya So, kilalanin nyo ano yung pumipigil. I-identify nyo yung laman nyo, i-rebuke nyo yung laman nyo. Okay? Yan yung type ng slavery to freedom. Kasi hindi yan isang topic lang. Hindi lang isang aspeto lang. Nakalaya ka na sa aspeto ito, pero hindi ka pa nakalaya sa aspetong yan. Nagawa mo na ito, pero hindi mo pa nagawa yan. Yung sa woman with alabaster box po ba? Di ba po yung prostitute dun si Maria Magdalene is meron siyang revelation. Si Maria Magdalene po kasi di ba nagrepent siya nun. Tayo po ba kinakailangan natin magrepent at magbigay ng alay para makatanggap din tayo ng pahayag or revelation? Bago ka mag-alay, kailangan mo na revelation. May revelation si Maria bago siya bumili ng alabaster box na mamahaling perfume. So, lahat ng disipulo hindi naniniwala, mapapatay siya. Lakas ng ADHD. Meron ba sa atin malakas ang ADHD? Labanan nyo laman niya. Ang mauuna yung revelation. Kasi kung nag-alay ka, wala ka revelation, mali ang alay mo. Tanging alay ko. Anong iaalay mo? Kailangan mo ng tamang revelation. Tingnan mo si Cain, nag-alay. Pero walang revelation, which is pakumbaba, obedience lang yung revelation na hindi napapaliwanag sa end time, no? Kailangan mo lang magpakumbaba, obedience. Lunukin mo yung pride mo. So yung paglunok mo sa pride mo, yan ang simula na revelation. Ang ibang end time, si Cain wala revelation kasi hindi niya natsambahan yung pinapagawa ng Diyos. Para wala siyang pag-asa kasi dugong serpente siya. Dito sa atin, ang revelation, lunukin mo yung pride mo at sumunod ka sa instruction. Kung maliwanag, iyan ang instruction ng Diyos Obvious na obvious Huwag ka na mga tuwiran. So, alam ng babae, kaya siya nag-alay. Alam ng babae, ang revelation ni Kristo na mapapatay siya. Siya lang yung walang ADHD, siya lang yung naniniwala. Ibig sabihin, yung iba nagdidiwang, siya umiiyak. Parang sira ulo, no? O parang mga kapatiran natin, tuwang-tuwa sa birthday, kung ano-ano pa, pero ikaw hindi ka mapakali. Naramdaman ko kunwari, minsan kasama ko kayo, gusto nila magbiruan, gusto ganyan. Nangyari rin kay Kristo yan. Gusto magdiwang ng mga disipulo. Hindi si Kristo, hindi siya laging nagdidiwang. Minsan malungkot siya kasi may pangitain siya O yung babae, umiiyak siya. Dahil nakita niya yung revelation Sabihin ko sa inyo mga magulang, kung nakita nyo lang yung kompletong revelation sa PTA,
Hindi kayo parang saka ka na magtanong, okay lang yan. hindi hindi kayo matatahimik kung yung anak nyo hindi nyo tutusan magtanong. Hindi kayo matatahimik. Naiiyak kayo. Parang pumunta sa Jollibee, hindi nakakain. Di ba? Konsensya kayo. Uy, umuwi na tayo, hindi ka pala nakakain. Ganyan. Alalang-alala ka, konsensya ka. So, sana katulad niyo yung woman na alabaster box, naiiyak kayo, pag alam kayo, hindi pa kumpleto, wag mo na kayo maglimot-limot, magdiwang-diwang, katulad mga disipulo. Ano yung alay na yan? Yung alay na yan, galing sa revelation yan. Huwag ka mag-alay na hindi tama yung revelation mo. Kaya sabi nga ni Judas, sabi nga ng ibang mga disipulo, parang tingin nila walang kwenta. Hindi nga sila naniniwala, mapapatay si Kristo eh. O hindi nila naabot, hindi nila naintindihan, hindi nila pinapansin. Yung babae lang nakapansin. Huh? So, pag may napansin kayo dito, at totoo yung mensahe na to, umiyak muna kayo, mag-pray, iyak muna kayo. Gaano karami sa inyo nagpe-pray, iyak para mabuhay naman yung church, no? Kasi kukunti lang yata yung nagpe-pray, iyak. At kunti rin yung nagkukonsulta para sa pray, iyak. Kung magpe-pray, iyak kayo, kailangan nyo rin ng guide. O ganyan kayo ka-concern na umiiyak talaga kayo sa Diyos, no? Kunwari, hindi nyo nakikita, pero alam nyo totoo. Magtanong kayo. Pwede kayo umiyak kahit hindi nyo pa naintindihan. Lord, di ko naintindihan. Paunawa mo sa akin. Magandang kanta. I want to see. Sa isang patutot ba, magkaroon ba ng revelation na direct mula sa Diyos sa isang patutot? Pwede rin. Patutot dito sa sanlibutan, may revelation din sila na mga bagay sa Diyos? Turuan nyo muna. O hindi lang patutot, yung mga taong hindi mananampalataya. Alam nyo ba, pag tayo may nikulok spiritually, patutot tayo. Ibig sabihin, may sinasadya kang iwasan. Hindi mo kailangan maging ibang relihiyon. Loob or labas, pag nikulok, spiritu ng patutot, yun. Or nagkaroon muna siya ng pagsisisi sa loob niya na mali, kinikilala niya na mali yung nagawa niya, kaya nagkaroon siya ng revelation. Kasi Yan ang umpisa. nagkaroon siya ng repentance. Pero kung sasabihin na isang patutot, nagkaroon ka agad ng pahayag, mukhang malabo yan. Kasi ang Diyos di naman direct makipag-communicate yan sa isang marumi. Kasi ang Diyos ay malinis eh. Okay, sagutin ko lang kita, no? Hindi mo kailangan ng literal na patutot, ha? Kahit sinong tao to. Ang nikulok, pwede magkaroon ng revelation, pero nikulok pa rin siya. Eh, anong klaseng revelation? Ibang paksa. Tama yung paliwanag niya, pero nikulok siya. So, di ba sabi ni Barbara, anointed ones at the end time, ginagamit din ng Diyos yung ibang mga mangangaral. So, yung ibang mangangaral, nagagamit din sila maging stepping stone ng iba. May katotohanan tinuturo yung ibang mangangaral. Pero, yung iiyak ka talaga na tunay, kasi umiiyak din yan eh. Yung ibang nikulok sa ibang churches, umiiyak din yan. Pero kung alam mo yung tamang iyak, alam mo yung pagkabereyan, yan ang tamang iyak. Ano yung tamang iyak? Yung tamang iyak, dahil naging bereyan ka na, dahil nagpapakumbaba ka na, nagpapakorek ka na. Yung iba, nagpapakorek na limitado lang. Nagpapakorek siya sa topic lang na to, o sa iba hindi na. Nagpapakorek lang sila sa sarili ng Bible school. Pero sa iba hindi na. Pero ikaw, nagpapakorek ka kahit sino ang magpahayag sa'yo mula sa word. Bilang bereyan, kukumpara mo lang. Yan yung kompletong iyak ng pagsisisi. Yung iba, limitado. Hindi ko iiyakan yung mensahe galing sa'yo. Iiyakan ko lang galing kay Jackson, kay Gan, kay Frank, kay Branham, kay Luther, sa Rightly Dividing, o ano-ano pa. Parang namimili lang ng pakikinggan. Kung ang matured berean, wala ka ng bias. Basta maliwanag sa Bible, nagpapakorek ka. Hindi ka hanap ng pintas.
Kwento, walang talata, di na makikinig. Pag ikaw, Berean, kahit kwento lang yan, kung alam mong nasa Bible, tatanggapin mo rin yan. Hindi kailangan para kang Elisoria na asan talata mo. Di ba? Basta alam mong nasa Bible, kahit kwento lang yan, bilang Berean, tatanggapin mo yan. Oo, tama yung sabi mo. O, quick reference lang. O, si Kristo, binautismohan nung age 13. Kailan mo pa ba ng talata niyan? O, bilang Berean, kaya mong aminin, kahit kwento lang yan. Di ba? Iba po kapag nabautismuhan ka na o alam mo na yung turo, kapag ginawa mo pa rin yung mali, doble sumpa sa'yo nun o mas mabigat yung parusa. Tama po ba, Brother F? Maraming klaseng mali eh. 1 John chapter 5. May kasalanan nakakamatay, may kasalanan di nakakamatay, may kasalanan nakaka-impyerno, may kasalanan di nakaka-impyerno. So, depende sa kasalanan niya. Depende sa pagnikulok niya, no? So, maaway Yes po, naman tama ng Diyos kung mag-rebuke kasi pwede pa habulin, hilutin yan. Di ba? May mga bagay dapat pwede pa hilutin yan. Dapat tayo nagliligtas tayo. Sinasalba natin sila sa tiyak na kapahamakan. James 5:19, no? Sa 1 John chapter 5, may kasalanang nakakamatay. Hindi ko na-quote exact verse, ha? Pero kinento ko lang. O, mali ba yan, brother? Kung yung kasalanan, doble ang sumpa sa nakakaalam niyo o kaya nabautismuhan na. Ang tanong ko po is, paano po, Brother F, kapag halimbawa, yung tao gumagawa pero labag sa kalooban niya yung ginagawa niya? So, Ano po yun? Sumpa po ba yun o part ng kaligtasan niya o ano po ba yun? Kung ang ginagawa niya ay sang-ayon sa gusto ng Diyos, part ng kaligtasan yun. Kasi, meron tayong pride, di ba? Ayaw ng laman natin. Sinabi ni Pablo yan eh. Pero, sinupil mo yung laman mo. Opo. Galit ako sa teacher na yan, pinipilit pa ako maglabas ng ballpen tsaka papel. Sige, gawin ko na nga. Tiisin ko kahit hindi ako magaling magsulat. Gumaling ka rin magsulat. Ay, pag matanda ka na, magpapasalamat ka sa teacher. Uy, salamat teacher ha. Kung di mo ko pinilit magsulat, hindi mo matututo magsulat. So, maraming ganyan sa buhay. Bilang Berean, kahit hindi mo kayang paliwanagan, ipit ka naman. Wala ka naman mas magandang alternatibo. Mas magaling ako sa'yo. Isang kumpas ko lang ng cellphone, nandyan na. Salita ko lang, hindi ko na sulat. So, hindi tayo ganun. Kahit hindi tayo malalim, ayaw ng laman natin, pero sure na sure tayo hindi naman nasama yan, nilunok natin ng pride natin. Yan yung sinasabi mong halimbawa, labag sa kalooban niya. Ito, pagsubok ng Diyos sa atin, lunukin natin ang pride natin. Yung pride natin ang pumipigil sa atin para lumago. Sa school, sa trabaho, alam natin yan na pinipilit natin i-overcome yan How much more spiritual? Kunwari, sabi ng magagawa, tanungin mo yung anak mo kung anong verse, anong sabi sa verse, o ano yung sagot sa ano yung John 1 na ganyan. Ayaw mo sundin. Pero alam mo, hindi naman masama yan. Supilin mo yung laman mo, teka, lunukin ko yung pride ko. Kahit tinatamad akong gawin yan, sinasabi ng laman ko, doktrina, hindi ko kailangan sumunod sa pero alam ko hindi masama yung pinapagawa, gawin ko muna. Kunwari sabi ng preacher, pag hindi nyo ginawa yan, anak nyo mas lalapit sa kapahamakan. Kahit hindi mo naintindihan paano, sumunod ka muna. Kasi alam mo naman, hindi na masama yung pinapagawa Kung ba papasok doon yung Brother F, yung pagbabalat kayo? Merong ngang balat kayo. Ngayon mo lang tinanong kasi matagal ko nang tinatalakay yan. Ang anak may balat kayo. Ang school may balat kayo. Ang gobyerno may balat kayo. Yung tauhan may balat kayo, no? Kahit nga artista may balat kayo So, dito sa spiritual, sa umpisa may balat kayo. Sa umpisa. Train up a child in the way that they should go. So, labag mo na sa loob niya. And he is old, he will not depart from it. Hindi na yan balat kayo. Kusa na niyang ginagawa kasi alam niya tama yan. Pero nung umpisa may balat kayo kasi napilitan. Ano po yung kinalaman kasi diba sa outline ng Communion 2025, Slavery to Freedom. Tapos sa slavery andun yung mga beatings and persecution sa mga Israelites. Kasi hindi siya nabanggit dun sa outline.
Anong tipo at larawan nun sa spiritual slavery? Yung beatings and persecution. Tsaka sa literal. Bugbog. Beatings o bugbog. Okay. Yung una mong tanong, ano yung tipo ng slavery to freedom sa communion? Shortcut sagot. Kung naintindihan nyo yung lalim na meaning ng communion, palalayain ka katulad kay Moses sa Exodus. Bago sila nag-Exodus, bago sila lumarga, kailangan muna nilang ganapin yung Passover meal na pinapagawa ng Diyos. Okay. Anong kinalaman ng beatings and persecutions, no? Yung paghihirap natin dito sa lupa, katulad ng mga nangyari sa Egypt, nakakatakot, no? Hindi, brother, kasi, di ba, sa communion, we're just talking about Christ. We're not talking about ourselves. We're just talking about how we commemorate what is the real meaning of His death, like that. Pero kasi, bakit tinype yung slavery to freedom dun sa communion? Yung mga aspeto ng communion magbibigay kalayaan. At mali ang sabi mo na si Kristo lang yan. Pati pamilya, pati tayo dyan. Hindi lang si Kristo nandyan, tayo nandyan. Hindi, kasi So, we're sana just makita mo. partaking we're partaking His body kasi. So when you partake His body, syempre may kinalaman ng Passover, may kinalaman yung Exodus, may kinalaman yung Word, no? May kinalaman yung pagkaberian, yung pamilya, lahat-lahat na. So, hindi lang tayo nag-partake, di ba? So maraming aspeto, hindi ko na maisa-isa, binigyan lang kita ideya. Bilang berean, pag sumunod ka, makakalaya ka. Pansamantala, ayaw ng anak sa Passover ni Moses, utos ng Diyos kay Moses. Pero hindi pwede siya tumutol sa magulang kasi patay siya. So magulang nakakaalam, sumunod ka muna sa magulang ng hukom. Okay? Hukom mo yun. Okay? So, yung kinalaman is yung slavery din sa atin, sa communion. Yun yung kinalaman Kanina kasi kasi, nandun din kung tayo. nandyan ka, pinaliwanag ko yung slavery, balikan mo yung audio video.